Senadora Loren Legarda, kasama po namin sa paglalakbay sa bansang Alemanya o Germany. Sinabi po niya na ang puso ng mensahe ng ating bayaning Dr. Jose Rizal sa kanyang dalawang aklat, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sinabi ng senadora na mga aklat na ito ay hindi lamang labi ng nakaraan, bagkus ay may napapanahong mensahe. Madalas nating sabihin na tunay tayong mapalad na maging kababayan ni Dr. Jose Rizal. Naranasan ko po ito sa natatanging paraan ng personal kong makita at maramdaman ang paghanga at paggalang sa bayani kahit nasa malayong bansa ng Alemanya o Germany, kung saan panauwing pandagan ang Pilipinas sa ginanap na book fair sa Frankfurt. Sa pangunguna ng ating mahal na senador, dito inilunsad ang German editions ng Noli at Fili na unang nalimbag mahigit isang siglo na ang nakararaan. Pagbibigay diin ng ating mahal na senadora, ang okasyong ito ay nagpapatunay sa paglipas ng maraming taon, patuloy na nangungusap si Rizal sa buong mundo. Hindi bilang hinaing ng mga inaapi, kundi isang paanyaya upang mag-usap at magkaisa sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng mga bansa, sa pagitan ng mga kultura, sa patuloy na pag-aangat ng kabutihan ng lahat. Ang tawag natin dito ay ang universality ng mensahe ni Rizal. Sa pagsasabi ng Noli at Fili sa salitang Aleman o German at maaaring sa iba pang lingwahe sa inaharap, ito ay pangako ng ating mga kwento kung uulit-ulitin at ibabahagi sa iba ay maaaring magpagbabago ng buhay ng lahat ng mga bansa, bayan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa ating bansa minamahal ang Pilipinas. Alam natin na may mga monumento na pinatatayo at ang mga plaque at markers na nilalagay sa mga lugar na pinisita ng ating bayani sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patunay ng malalim na paghanga at respeto sa kanya. Hindi ko po may paliwanag ang aking nararamdaman ng personal kong makita ang mga estatwa, bronze statue sa Wilhelm Square nasa Heidelberg. Kahit saan po, at meron pa nga po talagang main road ay Rizal Street. At kung gaano ito alagaan ng mga opisyal ng iba't ibang lungsod na ating pong napuntahan. Bukod po dyan, may sarili silang organisasyon na talagang patuloy din po lumalago. Kagaya po ng mga nakaupo dito, ang Order of the Nation Rizal at ang mga kababaihang Rizalista sa bansang Alemanya, na nagpapatuloy at nagpapalaganap ng mga turo ng bayani kahit po sila talagang alam na alam po nila ang buhay, aral na ating iniwan ng ating pambansang bayani. At tunay pong kahanga-hanga ang pagpapahalaga nila kay Rizal. At kung susuriin, ordinaryong manlalakbay lamang siya nang pumunta sa Wilhelmsburg at Heidelberg upang mag-aral, ngunit naging katangi-tangi ang impresyon na iniwan niya sa mga nakilala niya doon. Tumatak sa kanila ang kanyang kasipagan, pagsusumikap na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kawalan ng sapat na kakayahang pinansyal, ang kakaibang talino na lubos na hinangaan, at higit sa lahat, ang kakaibang talento sa pagsusulat na naging daan upang maipamana ang aral na ito sa mga susunod na henerasyon. Ang karanasan ni Rizal sa Germany ay isang bahagi lamang ng napakakulay niyang buhay. Isang kabanata na tunay na nagpatibay ng kanyang kagustuhang maiangat ang bansa sa estadong kinasasadlakan. Nabuhay siya sa panahon ng kadiliman, ngunit sa halip na matakot
tumugon siya sa paraang kahanga-hanga. Sa halip na magalit, mahinahon niyang ginamit ang talino upang mangusap sa mga kababayan. Sa halip na karahasan, hinimok niya ang bansa na magsumikap na buksan ang mga mata at yakapin ng edukasyon, ang kaliwanagan at ang pagmamahal sa bayan. 129 na taon na ang nakalilipas simula ng patahimikin ang nagpupumiglas na damdamin ng bayani. Ngunit hanggang ngayon, pinag-uusapan ang mensaheng kanyang iniwan sa pamamagitan ng kanyang kakaibang buhay at ang kanyang malalim na mga sulatin. Magpahanggang ngayon, sa panganahon ng tayo ay paulit-ulit na bumabangon pagkatapos ng mga hamon sa buhay, aral at diwa pa rin niya ang tunay nating gabay. Malugod ko po kayong tinatanggap sa ating palatuntunan ngayong umaga upang gunitain ang 129 na taon ng kabayanihan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Isang gawaing ipinagpapatuloy natin taon-taon na may kalakip na pasasalamat at dahil sa ating lungsod, nagmula ang isang kahangahangang tao na kinikilala hindi lamang sa ating bansa, kundi sa maraming bahagi ng mundo. Ang pagpupugay sa kabayanihan at alaala ni Dr. Jose Rizal ay isang tampok na okasyon na ipinagdiriwang natin hindi lamang dito sa ating lungsod ngayon, gayon din sa bawat sulok ng bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Totoo naman ho, umalaw na ang ating mga tinatawag na bayani, pero sa kabila ng kanilang pagpanaw ay ang pag-iwan ng alaala na dahilan kung bakit ginugunita natin ang Rizal Day ngayong araw na ito. One of all, and it's a reminder for all of us na nagiging bayani ka rin kapag tumutulong ka kahit walang inaantay na kapalit. Maraming salamat pong muli sa inyong pakikisa. Mabuhay po ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mabuhay po ang Kalamba at syempre po mabuhay po ang buong sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at